konti na lang ang umiinom ng mga soft drinks kung tutuusin nyo. Pero may mga ngilan-ngilan na pag uminom naman ng mga soft drinks, talaga mga siguro 2 litro, yung malalaking ganyan, kayang ubusin. Ang tanong, uminom tayo ng soft drinks, alam ba natin yung isang lata lang yan kung gaano kataas ang asukal? Ito po, no? Ang Coca-Cola, yan ang pinakasikat na soft drink sa buong mundo, hindi lang sa US. At ito ay inumin na hindi naman rin rekomenda ng mga doktor. Mapapansin nyo, pag nagpunta kayo sa doktor, huwag ka nang uminom niyan, o kaya limitahan. Ganyan din ang sasabihin ng mga nutritionist, mga dietitian. Pati yung mga tinatawag natin na mga health experts o yung mga nakafocus sa kalusugan, puro siya nang sasabihin. Bakit? Kasi ang isang latang Coca-Cola, meron pong 39 grams of sugar. Alam niyo po ba, lampas-lampas na nga yan sa isang araw na dapat niyong makonsume na asukal sa buong araw. Buong araw. So it's more than the recommended daily allowance ng inyong sugar. So ngayon, dahil dito, medyo dumadami ang tumataba, dumadami ang diabetic. Kaya naglabas ngayon ang Coca-Cola ng tinatawag yung mga Coke Zero o kaya Diet Coke. Yan yung dalawa. Ngayon, madalas tatanungin ako, Dok, ano bang difference ng dalawa? Diet Coke, Coke Zero, pwede ba yan sa mga ayaw tumaba? Pwede ba yan sa mga diabetic? Bagamat pareho po ito na sinasabing walang calories at wala ring asukal, ay ang nagpapatamis naman dito yung tinatawag na artificial sweeteners. Hindi asukal, no? Asukal na puti, kundi yung artificial sweeteners. Yan ang nagbibigay ng medyo malinamnam o masarap inumin, itong Diet Coke o kaya Coke Zero. Pero alam niyo po ba, nung nag-origin ng Coca-Cola noong May 8, 1886, yung tagal na, no? Ang tagal na, pero kailan ba nag-umpisa yung mga diet na yan? Yung Diet Coke, nag-umpisa lang yan noong 1982. At matagal bago nasundan nung tinatawag na Coke Zero noong 2005 lang. So naisip ng Coca-Cola ba, medyo humihina yung market natin dito sa regular Coke dahil kinokontra tayo ng mga doktor, bawal daw sa mga diabetic, bawal daw sa mga iba-ibang sakit, no? So naglabas sila ng ganyan na ang purpose nila ay makuha nila yung market ng mga taong takot sa asukal. Pero nung lumabas yung Diet Coke, masyado na-identify sa mga babae na gusto magpa-sexy. Kasi pag sinabing diet, ang nasa isip, pampasexy. So hindi masyadong tinatangkilik ng mga lalaki. At yun ang dahilan kung bakit naglabas sila ng Coke Zero. Yun lang, napakasimple ng paliwanag. So ngayon, alam nyo na. Ngayon, bakit natin pinag-uusapan to? Dahil just recently naman, 2017, naglabas naman sila ng tinatawag na Coke Zero Sugar. Binago na naman nila, nag-rebrand sila, naging Coke Zero Sugar. Kaya makikita nyo ngayon sa mga supermarket, grocery, sari-sari store, nakalagay zero sugar. So may history, no? Ine-emphasize sila na wala itong asukal. Kasi marketing purposes yan. Ngayon ang tanong, between the two, Diet Coke saka yung Coke Zero, ano kaya ang mas healthier? Siyempre, ganyan ang gusto natin malaman. Bagamat pareho sila na umaasa sa tamis na artificial sweetener na tinatawag na aspartame. Yung Coke Zero at yung Coke Diet halos pareho pagdating dun sa nagpapatamis sa kanila, yung tinatawag na aspartame. Ang pagkaiba, ang Coke Zero may tinatawag na acesulfame, potassium. Ito ay another sweetener na yan na nagbibigay ng mas lasang Coke. Medyo malapit-lapit to sa regular Coke. Kaya kung inumin niyo yung Coke Zero at saka yung Diet Coke, mapapansin niyo yung Coke Zero mas malapit-lapit sa Coke. Parang Coke na maraming yelo na natunaw na. Ganon. Compare mo sa Diet Coke na mas medyo matabang. Yun ang difference lang nila. Pero pag pinag-usapan natin yung nagpapatamis sa dalawa, yung tinatawag na aspartame, yun ang medyo controversial. Do pareho ang Coke Zero, na pareho sinasabing sugar-free, ang inaasahan nila yung artificial sweetener na controversial. Ito yung tinatawag na aspartame, na na-link na sa mga iba-ibang problema tulad ng posible magkaroon din ng diabetes, high risk din, at kailangan malaman nyo kung ano yung mga ibang posible pang sakit na maaaring idulot ng aspartame sa sobra-sobrang paggamit. Ngayon, binasa ko ngayon, ano ba yung sobrang paggamit? Kasi ang Pilipino, pag sinabing drink moderately, ang tanong nila palagi, ilan boting beer? Ilang boting Red Horse? Ilang boting gin? O ilang shot ng mga whiskey? Di ba ganyan? Ang nabasa ko po, pag lumampas na ng 2 lata. So, 1 to 2 cans, pwedeng sabihin na safe. Okay pa.
Pero pag lumampas po sa 2 lata, lalo na pag lumampas na sa 4, which is equivalent to more or less 1 liter, doon na lalabas yung mga iba-ibang posibleng epekto ng aspartame. So, tandaan niyo yan. Ngayon, both Diet Coke, okay, nalagay dyan, Coke yan, and Coke Zero are made from artificial sweetener na binabanggit ko. So, ngayon, ito na yung sinasabi ko. Just recently, may lumabas po sa CNN na isang report na pinag-aaralan nila yung aspartame at ang daming nakitang concern nito. At ang aspartame ay hindi lang po sa mga diet soft drinks o sa mga artificial sweetener na bibili nyo. Meron nakahalo yan sa mga cereals, sa gums, okay, mga chewing gums, even toothpaste, kaya para magkaroon ng lasa may kasamang aspartame. Lumabas po ito sa CNN. At ano yung mga sinasabing posibleng side effect ng aspartame? Ito po yung mga posibleng maramdaman nyo. Pag nasobrahan ng pag-inom nyo ng mga diet soft drinks na yan o yung mga Coke Zero na yan, pwede kayo magkaroon ng mga sumusunod. Panlalabo ng paningin, pagsakit ng ulo, pag-atake ng migraine, epileptic seizure, severe depression, irritability, phobias, takot, severe PMS o premenstrual syndrome, yung mga babaeng may naramdaman tuwing sasapit ang kanilang buwan ng dalaw. Hyperactivity sa mga children, kaya may mga bata, pag pinainom nyo nga ng regular Coke, sobrang hyper because of the sugar content. Ganon din sa aspartame. At ang tsansa na magkaroon ng multiple sclerosis, lalo na kung may family history kayo nito, ay tumataas. Chronic fatigue syndrome, yung epekto nito sa pangmatagalan na pag-inom at maramihan, pwedeng nagkakaroon kayo ng panghihina. Fibromyalgia, pag nanakit ng kalamnan at mga katawan nyo. Birth defects, lalo na sa mga babaeng umiinom nito, during pregnancy, pwede magkaroon ng birth defects ang anak nyo at ang isang problema doon ay tinatawag na mental retardation. So, anong purpose kung bakit ko nile-lecture to? Hindi ko sinasabing wag uminom. Ang sinasabi ko, limitahan to a maximum of 2 as much as possible. Lalo na po kung may edad, lalo na po kung kayo'y talagang may iba pa mga health concern. Kung bata-bata, siguro naman pwedeng hanggang higit sa 2, wag naman sobra-sobra. So moderation is the key. So dito sinasabi natin, anything that is too much is also bad. Lahat. May matinga pag-ibig, di ba? Di ba? Nangyayari din ho yun, di ba? So, ngayon ang question, Coke Zero, Diet Coke, at iba pa mga diet sodas, na-link na po yan dahil na-alter nito o nababago nito yung tinatawag na gut microbiome. Ito yung tinatawag ng mga good bacteria or normal bacteria or intestinal flora sa inyong bituka, sa inyong stomach, ay nasisira nito o napapahina. Pinapataas din nito ang tsansa ng osteoporosis, lalo na po yung mga regular soft drinks because of the phosphorus content and the sugar content, and high chances of having a heart and kidney disease. Iisa-isahin ko yan mamaya. The acidic pH ng inyong iniinom ng mga Coke Zero, yung mga Diet Coke na yan or even the regular Coke, increase yung pagkasira ng enamel ng inyong tooth. Siya ito yung nagbibigay ng gloss ng inyong ngipin, no? So, nasisira yan. Kaya ang dami mga nagkakaroon mga bata na tooth decay because of drinking soft drinks. Even dito sa mga zero sugar na sinasabi, hindi kayo ligtas. So, ano nangyayari? Huwag kayong magtaka, madali masira ang ngipin, nagkakaroon ng mga infection sa gums. The evidence ng use ng sobrang Coke Zero, o sobrang pag-inom na to, because of its artificial sweetener, okay, ay pwede magkaroon ng conflicting statement pagdating sa weight management. Kasi sinasabi, kung ayaw mo tumaba, uminom ka ng Coke Zero, o kaya yung tinatawag natin na sugar-free. But still, merong mga pag-aaral pang ginagawa ngayon na medyo kontra. Sinasabi, nag-gain din ng weight. Ang Coke Zero, Diet Coke, pareho sila na wala ng calories o mababa ang sugar content. Ang pinag-uusapan natin na nakakasama, yung artificial sweetener. So, hindi nyo pwedeng sabihin na safe to. Actually, mamaya magugulat kayo. Pag sinabi sustansya, zero nutritional value, walang sangkap na pwede makag-igis sa inyong katawan. Bokya, zero. So, zero ang napoprovide netong calories, walang nutrition at all. So, mag-isip-isip na po kayo. Additionally,
ang flavor ng Coke Zero mas masarap dahil sinabi ko nga sa inyo dahil sa sangkap nitong naiiba, no? So, yun na nagpapalasa. So, pag tinignan natin yung dalawa, walang difference eh. Ang difference lang nila, isa. Ang Coke Zero ay may taglay na acesulfame potassium na additional sweetener. Another na pwede natin sabihin, mas mataas ang caffeine content. Caffeine content ng Diet Coke. So, tingnan nyo po sweetener. Pareho silang aspartame. Pareho. Pero ang Coke Zero, meron siyang acesulfame potassium. Sa flavoring, halos pareho lang, no? Ang Coke Zero, mas medyo lapit dun sa tinatawag ninyong classic Coca-Cola or regular. Target market. Ang target market ng diet, mga babae medyo gustong sumexy, mga ganyan-ganyan. Ang target dun sa kabila, more on yung mga lalaki na nabanggit ko kanina, no? Dahil low-calorie soda daw to. Ang caffeine content, mas mataas ang Diet Coke compare mo sa Coke Zero. Ang Diet Coke ay 46 milligrams compare mo sa Coke Zero na 34 milligrams ang isang lata. Okay. Pero yung dalawang yan, mapa 36 or mapa 46 or 34 milligrams of caffeine, lalo na sa mga may edad, pwede na mag-stimulate yan ng pagbilis ng heartbeat nyo, hindi kayo makatulog. Which is, di-discuss ko mamaya yung mga posibleng epekto naman ng caffeine. Calorie content, zero pareho. Sugar content, zero din pareho. So, in summary, ito yon. So, pag tinignan nyo yung kulay pula, yan po yung tinatawag nyong Diet Coke. At yung kulay pula, yung kulay itim naman, yan naman yung Coke Zero. So, kung titingnan nyo, halos magkapareho lang. Halos magkapareho. Ngayon, ano yung common side effects ng sobrang caffeine naman? Okay, bagamat hindi natin mako-compare yung isang tasang kape, compare mo sa isang latang Coca-Cola because ang isang latang Coca-Cola, as I've said, nasa 46 to 34 milligrams lang. Ang isang kape naman is 150 milligrams of caffeine. So, mas mataas ang caffeine ng kape. But the common side effects ng caffeine, pag nasobrahan, lalo na sa mga may edad, nandiyan nanginginig kayo, nininervyos, jittery, mahirap matulog, magsakit ng ulo o pagkahilo, mabilis ang pagtibok ng puso at dehydration. Bakit dehydration? Pag uminom ng kape o uminom ng soft drinks, mapapansin nyo, ihi kayo ng ihi. Yan ang effect ng caffeine. So, ihi ka ng ihi, pag hindi ka na mauminom ng sapat na bilang ng tubig, pwede ka magkaroon ng dehydration. So, on summary, how diet soda or Coke Zero destroy our body? Ito na, very simple. Number 1, it can cause depression. Alam nyo po ba, sa 4 na lata sa isang araw, 30% ang chance nyo na magkaroon ng depression. Compare mo nga sa kape. Sa 4 na cups ng kape, 10% lang ang pwede magbigay ng depression. Sa isang banda pa nga, ang kape nakakatulong na antidepressant kung tutuusin. Kidney damage, 30% na long-term use of drinking diet soda o kaya Coke Zero can give you 30% reduction ng inyong kidney function. So, all people na diabetic na merong kidney problem, mataas ang creatinine, stop drinking soft drinks in general, mapa-diet o zero. Metabolic mayhem, pwedeng magkaroon ng pagluloko sa inyong timbang, pwede mag-gain ng weight. Daily diet soda drinking can cause 36%. Ito base na sa pag-aaral. 36% higher risk of metabolic syndrome. Na-discuss ko na po sa isang buong lecture kung ano yung metabolic syndrome. Andiyan yung overweight, mataas triglyceride, mataas ang blood pressure, at yung insulin, nagkakaroon ka ng insulin resistance. 67% higher risk of having diabetes type 2. Kasi ang artificial sweeteners trigger insulin, sending your body into fat storage mode by 36%. Mataas po yan. Cardiovascular disease, daily diet soda, drinking raises your risk of heart attack and stroke. Meron pa, baka may kilala kayo na stroke na, uminom pa ng mga ganyan. Pagsabihan nyo po, regardless of other factors like smoking, weight, overweight, sodium intake, and high cholesterol. So chances, maski na maingat ka na sa pagkain ng mga maalat o mamamantikang pagkain, hindi ka na naninigarilyo, maayos na yung timbang mo, yung pag-inom mo lang ng mga diet soda, yung mga Coke Zero, Diet Coke, ay pwede magkaroon ka ng chance of stroke and heart attack pag labis ang inyong pag-inom. Tooth erosion, nabanggit ko na yan kanina, sinisira nito yung
enamel ng inyong ng ngipin. Kaya pwede kayong magkaroon ng, dahil sa acid niyan, kaya nasisira ang ngipin, nabubulok. Punta sa dentista, tanggal nito, tanggal doon, bulok dito, butas doon. Yan ang nangyayari, pati mga gums. At hindi pa nabanggit yan yung hyperacidity. Di ba? Pinagbabawal din ng soft drinks. So, hyperacidity, gastritis, GERD, lahat yan lumalala. Okay? So, ano alternative? Siyempre, uminom na maraming tubig. Yung iba, ay yung kung tubig, walang lasa. Ay nako, may nabibili ng mga flavor water, may nabibili mga sparkling water. Ito mga ito, maaaring makatulong sa inyo. Healthy pa. Di ba? Kaya huwag niyo akong tanungin kung healthy ba uminom ng Coke Diet o yung Diet Coke o kaya yung Coke Zero. Dahil pareho yun, walang health benefits. Okay? So, maraming salamat. Sana nagustuhan yung aking paliwanag. At mag-iHeart GSK dyan sa baba as a sign of your love and support. Share, invite friends to join us.